Ika-6 na selyo. At inalis ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Naglaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot at bunga ng igos kapag binabayo ng malalakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, at nawala ang kanilang dating kilalalagyan, ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari ng lupa, mga gobernador at mga pinuno ng hukbo, at mga mayayaman, ang mga makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami para makubli namin ang mukha na nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na malagim na araw ng pagbubuhos nila ng kanilang puot, at sino ang makakatagal?" Ang pangyayaring ito ay paglalarawan ni Apostol Juan sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus o yung kanyang second coming. Bababa siya mismo kasama ang kanyang iglesia. Ang iglesyang ito ay yung mga taong na-rapture bago magsimula ang 7 years of tribulation. Nagpula at umitim ang araw. Sa pagbuhos ng 7 mangkok at pot ng Diyos, isa sa senaryo doon ay naging dugo ang karagatan. Kapag ang karagatan sa buong mundo ay naging dugo, ito ay mag-evaporate ng dugo na dahilan kung bakit ang sangkalangitan o yung ulap ng mundo ay naging pula. Ang senaryong malalakas sa lindol ay anupat ang pulo ay naglaho ay nagpapatunay na hindi ordinaryo ang pangyayari once na tumapak na sa lupa ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang iglesia. Remember, kung ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia ay pumasok sa mundo, ang kanyang iglesia ay mga taong nabubuhay mula 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon. Bilyong-bilyong mga taong darating sa atmosphere ng mundo. At ang bilyong-bilyong taong ito ay lilikha ng solid mass. Magbubuo ito ng solid mass na kasing laki ng isang planeta. Sa aking pananaw, magkikreate ito ng isang gravitational pull paitaas mula sa pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang iglesia pagpasok sa atmosphere ng Earth. Kaya ang resulta, malalakas na lindol at paglaho ng mga pulo sa mundo ang maging epekto nito. Ito ay isang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo, mga kapatid, at sa buong kasaysayan nito. Akalain ng tao ng mundo ay katapusan na ng mundo. Kaya nga sabi sa verse 15 to 17, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari ng lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa bundok ng mga bato, "Tabunan na ninyo kami at makubli kami sa mukha na nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Dumating na malagim na araw na pagbubuhos nila sa kanilang puot, at sino ang makakatagal?" Tama ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24, pagkatapos ng kapighatian sa panahon na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Maglalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan, tapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila na ang anak ng tao ay nasa lapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan.